Pag-usapan natin kung mas bagay ba sa'yo ang passbook na savings account dito sa Metro Bank at paano nga ba mag-open nito. By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng-pwedeng mag-open ng mga bank account sa Metro Bank. Ang kadalasang ino-open natin ay yung debit card or yung savings account, ito yung regular. Pero pwede rin naman yung passbook. At pag-usapan na rin natin na baka mamaya mas bagay pala sa'yo yung passbook account, ano yung mga advantage ito at mga disadvantage. Isa sa pinakamagandang dahilan kung bakit passbook ay hindi madaling makapag-swipe. Ibig sabihin, kung gusto mo ng bank account na madaling magamit, lalo kung pambili o pang-withdraw, mas maganda na debit card. Pero kung sakali na gusto mong makapag-build o ma-enhance yung saving discipline mo, maganda na may passbook, lalo kung ang goal mo ay makapag-ipon. At kung ikukumpara, possible na mas ligtas din ito dahil nga mas kontrolado, walang ATM card, instead, passbook lang ang meron ka. At sa passbook nga na yon, physical record na yon, kumbaga hawak mo yung mismong booklet na nagpapakita ng mga transaction mo, mapa-deposit man yan or withdrawal. Kung sakaling may mga pagkakataon na nasa maintenance, yung mga bank account o yung online banking account, at hindi ma-access yung bank account, hindi ma-check yung transaction history, ang kagandahan sa passbook, meron kang actual na record or meron kang physical na kopya nito. Lower card risk din, lalo doon sa mga fraudulent transaction na gamit ang ATM card dahil nga makakapag-withdraw ka gamit ang mismong passbook o kailangan ng personal appearance sa mismong Metro Bank branch. At katulad ng sabi natin kanina, spending barrier, ibig sabihin, hindi ganoon kadaling makapaggastos kapag may passbook, mabibuild nga yung disiplina kasi walang ATM card na magagamit pang-transact, halimbawa bibili sa mga establishment katulad ng sa mall or kahit sa online banking, hindi ito magagamit basta-basta. Kumbaga, para sa passbook, ito yung pinaka-target niya. Long-term savers, ibig sabihin, ito yung mga taong gustong ihiwalay ang ipon para siguradong hindi ito madaling magagalaw. Lalo kung may target ka, halimbawa pang tuition fee, pang travel, pwede ang passbook or pang long-term pa, pwede din. Discipline builders, ibig sabihin maganda para sa mga kailangan ng preno o hindi ganun kadaling makapag-withdraw ng pera. Para din to sa mga traditional users, ibig sabihin may mga tao na mas komportable at mas panatag sila kung actual banking transaction yung gagawin. Ibig sabihin, pupunta sila sa bangko, doon na sila makakapag-withdraw at may makikita sila mismong kopya or physical documentation kung ano yung nangyayari sa loob ng bank account nila. At sobrang dali nga makapag-open ng Metro Bank Passbook Savings Account at para nga ito sa mga taong gustong-gusto talaga makapag-ipon. Ilan pa sa mga advantage nito ay digital viewing. Bukod sa passbook, pwede mo rin itong ma-access sa Metro Bank app kung saan makikita mo nga naman yung balanse at activity. So, ang mangyayari ay meron ka nang passbook, nakikita mo yung transaction mo. Sa mobile app mo pa, makikita mo rin yung mga transaction doon. Ang kagandahan sa passbook, katulad ng nasabi natin kanina, is just in case na magloko yung website or yung app, meron ka pa ring physical copy na siya mamamonitor mo doon sa passbook na hawak mo. At itong passbook account na to ay meron ding interest. Yun nga lang hindi siya kasing laki katulad ng sa mga digital bank na nag-offer ng 3% or mas mataas pa. Ito naman yung mga disadvantage niya. Less convenient siya, so hindi ito bagay sa mga tao na ayaw pumupunta sa branch para gawin yung mga transaction, lalo yung pag-withdraw. Hindi rin ito applicable or hindi rin ideal para sa mga pang-araw-araw na gamit. Hindi ito bagay sa mga tao na gustong ginagamit yung card para sa pambili or pang-shop online na din or kahit sa mga actual na establishment. Kung sakali naman na mawala rin yung passbook, kailangan din na mag-go through sa replacement process sa mismong branch ng bangko. At ito rin yung pinaka-i-consider mo dahil mas mataas yung initial deposit ito kumpara sa debit card. And speaking, ito yung initial deposit niya sa ngayon, 10,000 pesos at kailangan din i-maintain siya ng 10,000 pesos or else kapag bumaba sa maintaining balance, magkakaroon ng fees or penalties. Kahit mataas yung balance nito o yung maintaining balance na nire-require niya, ang kagandahan sa passbook ay pwede kang mag-open nito in other currency katulad ng sa US dollar. May mga pagkakataon din naman na pwede kang mag-open ng dalawang account sa kanila. Just in case na mayroon kang goal na makapag-ipon talaga, pwede mong ilagay yun sa savings account. Pero kung gusto mo ng pinakamadaling paraan at mas mababang maintaining balance at initial deposit,
pwede ang debit card para dyan. At yung dalawang bank account na yon ay pwedeng ma-monitor online or i-enroll sa online banking or sa Metro Bank app. Kung sakaling decided ka na mag-open ng passbook account sa Metro Bank, ano ba yung mga requirements nila? Unang-una, valid ID. One valid ID pwede na, pero kung makakapagdala kayo ng dalawa o higit pa, mas maganda din. Kung sakali nga pala na yung ID ninyo ay nasa maiden name pa, especially sa mga dalaga na nagpakasal na, at wala pa kayong ID kung sakaling ginagamit nyo na yung apelido ng asawa ninyo, magdala na rin ng marriage certificate. At magdala na rin ng initial deposit na worth 10,000 pesos. Mag-fill out din ng form doon sa branch mismo. Ito yung pinaka-itsura ng form. Also, pwedeng magbigay pa ng additional form katulad ng pagpapapirma sa inyo. Pipicturean din kayo doon sa mismong branch. That's why hindi na kailangan magdala ng mga picture or one-by-one photo. So, i-summarize lang natin. Ang step 1 ay pumunta sa pinakamalapit na Metro Bank branch. Ngayon, para makapag-open ng bank account at dahil alam mo na rin yung mga requirements, ang unang step ay pumunta sa pinakamalapit na Metro Bank branch at sabihin doon sa guard or sa nag-a-assist na mag-open nga kayo ng bank account. Hintayin ninyong matawag kayo, either may number kayo or sabihan kayo ng bank officer na ipaprocess na yung pag-open ng bank account niyo. Step 2, i-provide yung mga requirements na hihingin. Unang-una yung valid ID and then later on, ibigay na rin yung 10,000 pesos na initial deposit. Papafill upan din kayo ng mga form katulad ng nasabi natin kanina at pwedeng makuha yung passbook within the day or i-double check sa bank officer kung mapaprocess pa agad nila or kailangan pang balikan. At ulitin lang natin, ang Metro Bank Passbook Account ay bagay sa mga gustong mas may control sa pag-access ng account nila or ng savings account para nga naman mas makapag-ipon. Meron din itong physical record ng transaction at hindi madalas makapag-withdraw kasi kailangan pang pumunta sa Metro Bank branch para nga naman makapag-withdraw o makuha yung pera. Ngayon naman kung may tanong kayo na paano yan gusto ko mag-open ng regular savings account, yung debit card, pwede rin naman halos pareho yung proseso, pupunta kayo sa Metro Bank branch, pero kung interesado kayo sa actual na experience namin sa pag-open ng bank account na yan, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Also, may ino-offer din sila na Metro Bank e-savings account kung saan makakapag-open ka ng bank account na hindi na kailangan pumunta sa branch. Pwede nyo i-check yung mga link na nasa bandang baba para sa tutorial. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!